Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kagubatan ng Negros, may matagal ng alamat, kapag Pasko, may nilalang na gumagala para manghuli ng bata. Pero para sa mga taga-baryo, kwento-kwento lang yun. Hanggang sa gabing nagyelo ang katahimikan. December 24. Abala ang pamilya ni Aling Rosa sa paghahanda ng Noche Buena. Si Miguel, 7 taong gulang, nakaupo sa balkonahe at hawak ang sarili niyang ginawang parol. "Ma, may nagniningning po sa puno. Titingnan ko lang sandali," sabi niya. "Huwag kang lalayo, Miguel ha," sagot ng ina. Pero hindi na nakabalik ang bata. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Aling Rosa, at ang nakita niya lang ay ang parol ni Miguel, nakasabit sa mataas na sanga na imposibleng maabot ng bata. S.I. Miguel. Nawala S.I. Miguel. Nagkagulo ang buong baryo. May mga nagising, may naglabasan, pero may kakaibang takot sa mukha ng matatanda, tila may alam silang hindi nila sinasabi. Habang naghahanap sila, unti-unting nagsasara ang mga bahay. May pinto na biglang isinara, may kurtina na tinakip, may ilaw na pinatay. Parang may takot na gustong itago ang mga tao. Si Tatay Dario, ang kapitan, ang nanguna sa paghahanap. Pero habang lumalalim ang gabi, may nakita sila sa lupa, malalaking bakas na parang sa kabayo, pero parang nakalutang. Malito, bulong ng isang matanda. Hindi yan kabayo, hindi tao. Parang buntot ng nilalang. Nanlamig si Dario. Kilala niya ang ganitong marka. Aswang. At hindi ordinaryong aswang. Ito ang tinatawag nilang sanger ng gabi, nilalang na lalong lumalakas tuwing Pasko, at bata ang hanap. Sinundan nila ang bakas papunta sa kagubatan. Palamig ng palamig ang hangin. At mas tumitindi ang katahimikan. "Tumahimik kayo," bulong ni Dario. May narinig silang pagaspas ng pakpak. Mabagal, mabigat. Pagtingala nila, may aninong nakadikit sa puno. Mataas, payat, mahaba ang braso, pulang-pula ang mata. Hindi gumagalaw, nakatitig lang. Sa ilalim ng puno, may nakitang punit na damit ni Miguel. Lumakad sila papasok sa mas madilim na bahagi ng kagubatan. Hangin na parang humihigop ng init mula sa balat nila. Sa di kalayuan, may lumang kubo na halos sirang-sira. Mula roon, may mahinang umiiyak. "Mama, mama, tulong." Ayon si Miguel. Sigaw ng isa. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Pero pagpasok nila, wala ang bata. Sa sahig, may tumutulong dugo. Sa gitna ng kubo, may bilog na gawa sa abo at kakaibang simbolo. "You're too late," isang paos na boses mula sa kisame. Pagtingala nila, ang aswang, nakadikit sa kisame, nakangisi, at hawak-hawak si Miguel. Inihagis ni Dario ang kanyang krus. Tumama ito sa balat ng nilalang at parang nasunog ang laman nito. Nabitawan ang bata, nasalo agad ng mga lalaki. Pero nagalit ang aswang. Bumaba ito ng sobrang bilis. Lumipad, kumalmot, nagpakawala ng kahoy at ingay. May tinamaan, may natambot. Ilabas ang bata. Takbo. Sigaw ni Dario. Habang tumatakbo sila, palapit ng palapit ang pagaspas ng pakpak. Hindi nila makita ang daan, sobrang dilim. Hanggang sa may nakita silang maliit na ilaw. Ang parol ni Miguel, nakasabit sa sanga. "Doon tayo." Sigaw ni Dario. Kinuha nila ang parol. May nakasulat ditong dasal. "Panginoong Diyos, ilayo mo po ako sa dilim." Nang damapo ang aswang, hinarap nila ito gamit ang liwanag ng parol. Nagsumiklab ang balat ng nilalang. Tumili ito ng ubos lakas. Parang sinusunog ang buong katawan. Hanggang sa naging usok ito, at naglaho sa hangin. Nang bumalik sila sa baryo, dinala nila si Miguel sa health center. Pagmulat ng bata, hinanap niya ang parol. "Kuya, yung parol ko." Inabot ito ni Dario. "Dahil dito, naligtas ka. At naligtas tayo." At mula noon, tuwing Pasko, nagsisindi ang baryo ng isang espesyal na parol sa gitna ng plaza. Tinatawag nila itong ilaw ng mga nawawala. Sa ilalim nito, may nakasulat na paalala.
Sa dilim ng Pasko, hindi lahat ng kumakatok ay kaibigan.